Buksan po natin ang ating Biblia sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 23. Ephesians 1:15 to 23. Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. And He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all and in all. May our sovereign Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. Now, nito pong mga nakaraang linggo ay tila naging mas malinaw ang interes at mga hakbang po ng ating armed forces upang tuluyan ng ma-acquire ang ilang American missile launchers na mayroong mid-range capacity na tinatawag po na Typhoon missile launchers. Now, karagdagan po ito sa mga air and sea assets na unti-unti na rin po nating na-acquire. Now, layunin po ng lahat ng ito na mas mapaigting ang depensa ng ating bansa, primarily laban sa agresibong China, or for that matter, laban sa sinumang magtatangkang tayo po ay siilin. Napakahalaga ang combat readiness, sabi nga po ng mga opisyal ng ating military. Yung po bang mindset at defense posture kung saan at kung kailan, anytime, pwedeng may umataking kaaway laban sa atin, kaya dapat tayong laging nakahanda. Pero tayo po bang mga mananampalataya? Ako po ay natatakot na minsan ay nakalilimot tayo na tayo rin po ay nasa isang digmaan. Nakalilimot, marahil baka nga hindi natin nare-realize na tayo po ay nasa isang digmaan. Anytime, maaari din po tayong madaig ng masama. Ang tanong, may ginagawa din po ba tayong mga paghahanda upang hindi tayo tuluyang mapagtagumpayan, hindi tayo tuluyang madaig ng kaaway? Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of
the darkness of the world, of this world, against spiritual wickedness in high places. Brothers and sisters, possible lamang po, we must realize, possible lamang po ang pagtatagumpay laban sa mga ito sa pamamagitan ng kalakasang nanggagaling lamang, walang ibang pwedeng panggalingan, kalakasang nanggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ba't iyan ang laman ng panalangin ni Paul? Dito rin sa parehong book of Ephesians. In fact, ito yung dulong bahagi ng kanyang panalangin. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay nasa bungad ng Ephesians. Ito ang kanyang mga panghuling sambit para sa mga kapatid sa Efeso. Ang sabi niya sa 3:16, that He would grant you, this is His prayer, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. In the inner man. Gaano po natin inalagaan? Gaano natin pinalalakas ang pagkatao nating panloob? Yung spiritual life natin, matatag po ba? Nakatatakot na maaaring marami tayong burloloy sa labas. Pero maaaring at the same time ay napakahina ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Bakit kaya ito ang panalangin ni Apostle Paul? Well, sapagkat marahil na naiintindihan niya, apart from Him, we can do nothing. Hiwalay sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Huwag na tayong mag-pretend na meron tayong somehow innate strength and power na naturally pwede nating i-produce. Walang-wala. At minsan kailangan pang patunayan niya ng Diyos sa atin sa pagmamagitan ng pagbibigo sa atin para maramdaman natin, kailangan mo ako. You see, ang ating Panginoon po ay nag-provide na mga kasangkapan na maaari nating gamitin laban sa tukso, laban sa masama. Tinawag nga po itong the armor of God sa Ephesians 6. Pahalaga pong bahagi ng mga kagamitang pagdigmang ito, for example, ay ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Nandun din po binabanggit yung breastplate of righteousness. Panlaban sa kaawa, yung lakad na banal. Yung banal na pag-iisip. Yung banal na motivation, hindi selfish. Banal. At marami pang iba. Pero kapansin-pansin po na bahagi ng armor of God na ito ang panalangin. Mahalagang bahagi ang panalangin. Sa dulo ng Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ang panalangin po ay tila baga missile na may kakayahang magwasak, may kakayahang gumiba sa mga stronghold ng masama sa buhay natin. Now, nalalaman nating lahat, napaka-obvious na po yan, I hope, na indispensable ang prayer sa buhay natin. Lubang, mahalaga ito sapagkat si Jesus Christ mismo ang nagpapakita ng halimbawa kung gaano kahalaga ang prayer sa buhay niya sa mga panahon ng kanyang pagkamababa, sa mga panahon ng kanyang pagkakatawang tao. So nag-iiwan sa atin ng halimbawa para natin tularan, para natin sundan. At ang Gospel of Luke po ay nagbigay ng pansin sa bagay na ito.
Maraming banggit sa Gospel of Luke tungkol sa buhay panalangin ng ating Panginoon. Masdan natin. Obserbahan natin. Paano po ba namuhay ang ating Panginoon sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao? Halimbawa po, sa mismong sandali ng kanyang bautismo. Ano po ang sabi doon sa Luke 3? Siya po ay natagpuang nananalangin. Think about that. Sa panahon ng kanyang pagpapabautismo, siya po ay nananalangin. Inugali rin po ng ating Panginoon, meaning madalas niyang ginagawa, regular niyang ginagawa, ang bumukod sa karamihan, ang mapag-isa, sa ano pong dahilan? Upang manalangin. Sabi po yan sa Luke 5. Which reminds us again of our text. Doon sa chapter 1 verse 16, sinabi po ni Paul, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Ibig sabihin, hindi lamang si Jesus Christ ang mayroong regular na buhay panalangin. Si Paul mismo, I do not cease. I have not stopped giving thanks for you, making mention of you in my prayers. Sa Luke 6, bago po piliin ang ating Panginoon ang 12 niyang mga alagad, sinabi pong muli siyang napag-isa. Tumungo po siya sa bulubunduking dako at doon sa presensya ng Ama, nanalangin siya. Bago po siya gumawa ng isang napakahalagang pagpapasya. Napansin po ba ninyo yun? Hindi po muna niya pinili yung 12. At nung napili niya na, tsaka pa lang siya lumapit sa Panginoon at hiningi ang basbas ng Panginoon sa pasya niya. Sounds familiar? Oh, yes. Sapagkat sa maraming pagkakataon, gawa na ang pasya natin. Alam na natin kung ano gusto natin. Hindi naman talaga tayo humihingi ng gabay sa Panginoon. Hindi naman talaga tayo maraming pagkakataon sensitibo kung ano gusto niya. Kundi kung ano gusto ko, basbasan mo na lang. And so wittingly or unwittingly, lumalakad tayo ng labag sa talagang kalooban niya. Pero hindi gayon ang ating Panginoon. Hindi gayon ang halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Sa Luke 9, minsan pa, matatagpuan natin si Jesus na nakabukod sa karamihan at nananalangin bago niya tinanong ang kanyang mga alagad. Think about this. Kasi isa ito sa concern ng marami sa atin eh. Paano kaya ako tinitignan ng mga tao sa paligid ko? Ano kaya ang impression nila sa atin? And there are times na, and there are some people na parang kailangan merong approval ang lahat na nakapaligid sa kanila. At minsan ko na sinabi, kung hindi man madalas, nakapapagod yun. Kung nabubuhay ka for the approval of men, nakapapagod yun. Hindi ka makakali pagka may hindi ka natulungan, hindi ka makakali pagka hindi ka nabigyan. Bakit? Hindi ka makakali kasi baka magtampo. Ano na lang sasabihin? Sa halip na, Panginoon, saan mo ko gustong dalhin? Pero ang ating Panginoon, He prayed. And then after that, He asked the question, who do people say I am? Sa Luke 10, sinasabing si Jesus ay nagagalak sa Espiritu habang nananalangin. Sa Luke 22, ipinagpauna na niya sa kanyang mga alagad na sila'y susubukin
Ipinagpaunan niya na sila'y liligligin ni Satanas. Ngunit ano sabi niya? Ipinanalangin ko na kayo. Paparating pa lang yung pagsubok. May dilubyong dadating sa kawan ng ating Panginoon. Sa batang-bata, maliit na kawan ng ating Panginoon. At ang pinakamahalagang ginawa ng ating Panginoon ay ang ipanalangin sila. Nakahanda po ba tayo sa isang pagsubok na maaaring, just around the corner? And the only way for us to do that is to pray to God. Panginoon, patibayin mo kami. Ihanda mo kami. Ngayon pa lang, Panginoon, masagana po nawa niyang ipagkaloob ang kapayapaan dahil natatakot po kami sa dala ng bukas. Sinabi ko sa isang kapatid, totoo yun. Marami nakakatakot sa kung ano ang dala ng bukas. But then again, He holds the future. Amen? At kay Peter, sinabi rin ng ating Panginoon, idinalangin ko na ang pananampalataya mo ay huwag manghina. Paano hindi maghihina ang pananampalataya? Idalangin sa ating Panginoon. Matapos ito, mga kapatid, doon sa Garden of Gethsemane, 2 beses niyang ipinaalala sa kanyang mga alagad, manalangin kayo upang huwag kayong magsipasok sa tukso. 2 times. At gaya po ng nalalaman nyo later, ang ating Panginoon mismo nanalangin sa parehong hardin. Sa panahon na nalulumo siya habang kanyang pinaghahandaan ang pagkanyang journey papuntang cross. Ito ang pinakamahalagang pinili niyang gagawin. Sabi ko nga sa ilang mga kapatid, it's okay to cry. It's okay to be transparent to this God. Pour out your heart to Him. Sabihin mo, natatakot ka, natutukso ka, nagagalit ka, may kapaitan sa puso mo, dalhin mo silang lahat, ang mga ito, sa panalangin. At doon sa krus, mga kapatid, muli nating mababasa na siya'y nanalangin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa dulo, bago niya i-give up ang kanyang hininga, ang huling mga salita na lumabas sa kanyang mga labi ay mga salita ng panalangin. Ama, sa iyong mga kamay, iniahabiling ko ang aking espiritu. Mga kapatid, klaro po sa atin kung paanong sa bawat yugto sa buhay ng ating Panginoon, natagpuan natin siyang nananalangin. At ganito ang nais niyang maging takbo ng buhay natin. We're too busy. Sobra na tayong abala. Na sa liwanag ng walang hanggan, yung pinagkakabalahan natin walang kwenta. I mean, in the light of eternity, maaaring sa kasalukuyan, sa immediate present, mahalaga siya. Pero sa liwanag ng walang hanggan, maaaring inaaksaya natin ang ating mga oras sa mga walang kwenta. Bukod dito, karamihan din po, mapapansin nyo, sa mga panalangin ng ating Panginoon, ay mga intercessory prayer. Ang ibig sabihin po, nakatuon ang panalangin niya sa iba. Nakatuon ang panalangin niya sa pangangailangan ng iba. Isipin ninyo, kung sisimulan din po nating ugaliin ang gayon, kung sisimulan din po nating ipamuhay ang gayon, kung yung ating burden ay nakapatungkol sa mga kapatid, sa mga mahal sa buhay, hindi na po natin magagawang hanapin o pagkwentuhanan ang mga kapintasan ng iba.
Hindi po natin magagawang hanapin ang kakulangan ng iba, ang kahinaan ng iba. Dahil yun mismo, mga kapatid, ang dadalhin natin sa Diyos. Ipagmamakaawa natin sa Diyos. Mananalangin tayo on behalf of those people. Amen? Nakakita ka ng kapintasan, ano gagawin mo? Oh, Panginoon, tulungan mo ang kapatid na ito. Maawa ka sa kanya, may kakayahan kang bumago ng tao. At palagay po ba ninyo, mga kapatid, kung gagawin natin to, hindi lalalim ang ating kaugnayan sa ating Panginoon, hindi titibay ang ating pananampalataya kung sa tuwin na tayo nakikipag-ulayaw sa Kanya sa panalangin. At yan mismo po ang ginagawa ni Paul dito sa ating passage. Taos-pusong nananalangin siya para sa kapakanan ng mga mahal niyang kapatid kay Kristo sa Efeso. At nais ko pong sabihin sa inyo na ganito rin ang diwa, ganito rin ang burden ng aking puso, laman ng aking panalangin para sa inyo, mga mahal kong kapatid, kay Kristo dito sa SGBC. Now, nagsimula po si Paul sa passage na ito sa pagbibigay ng kadahilanan kung ano ang nagbunsod sa kanya na manalangin ng ganito. Let's go back to verse 15, Ephesians 1. I'm now reading from the ESV. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus, and your love toward all the saints, 16, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayer. Hindi po siya tumigil ng pasasalamat at pananalangin para sa kanila sapagkat for this reason, nabalitaan niya ang kanilang paglago sa pananampalataya kay Kristo at ang kanilang pag-ibig sa mga kapatid. Amen? Lumalago sa pananampalataya, lumalalim sa pag-ibig sa mga kapatid. Brothers and sisters, you do not need a title in order for you to be able to do that. Hindi mo kinakailangan maging pastor, maging diakono, maging choir leader, maging musician, para gawin ito. Ang lumalim sa pag-ibig sa mga kapatid. Amen? Yung iba kasi ganun na excuse eh. Paano naman ako makapag-minister sa mga kapatid eh? Hindi ako teacher. Hindi nyo ako part ng choir. How can I serve the brethren? My goodness. Saang impyerno nang galing yung pag-iisip na gayon? Pwede kang magpakita ng charity. Pwede kang magpagaan ng bigat ng kapatid. Pwede kang manalangin. And sometimes, yun yung medyo red flag eh. Pagka ang nauuna sa atin, give me a title. Oh my, lalo na. I don't think you're ready. So inaasahan pala ito, mga kapatid, sa bawat isang tunay na nililigtas ng Panginoon. Do not take the brethren for granted. Di ba sabi ko, your mere presence is already an encouragement to others. Why? Because we're supposed to encourage one another. We're supposed to admonish one another. Hindi nyo manapansin, somehow it affects us. Halimbawa, maraming mga upuan ang bakante. Somehow it affects us. Di ba? As human beings. Well, pwede tayong medyo mag-holily at sabi, hindi, it does not affect me. I worship God. Really? Kumain ka nga lang nag-iisa malungkot eh. Parang sinasabi, I was telling some of the brethren, empty nesters na kami, more or less. So, ang hirap palang kumain, ang hirap magluto.
para sa wala. Kaya masayang-masaya si Kapitang Indian. Kapitbahay namin, amen? Habibi. Mga Arabian, Middle Eastern food. Bakit? Tinamad kang biglang magluto eh. Now, there was a time kompleto kayo sa table. Kaya sabi ko sa ilang mga kapatid, ng mga bata pa ang mga anak, enjoy your children. Dalasan nyo silang yakapin. Dalasan nyo silang halikan. Huwag kayong mainis. Huwag kayong ma-irritate. Dahil isang araw, yan ang hahanapin mo, yung mga iyak na yan. Wala na. Wala na nang iinis sa'yo. That's the same is true with our church. Love the brethren. Mahalin ang mga kapatid. Alam nyo kung ano ang pangunahing problema ng kahit sino sa atin? Pride. That's the main culprit. Pride. Ang daming excuses, pero ang talagang dulo, ang yabang natin. So mga kapatid, may confidence po si Paul na manalangin ng ganito sapagkat muli, nalalaman niyang mga mananampalataya ang sinusulatan niya. Nalalaman niyang tumanggap na ang mga ito noong una ng kaliwanagan, enlightenment, sa kanilang puso. Sa madaling sabi po, ang flow of thought ni Paul ay ganito. Sapagkat naniniwala akong mga mananampalataya kayo, kung gayon, naliwanagan na ang mga puso ninyo. Kaya maaari akong patuloy na manalangin na patuloy kayong pagkalooban ng karunungan, patuloy kayong pagkalooban ng unawang nagmumula sa Espiritu Santo. Precisely because you have been delivered, Colossians 1:13, you have been delivered from the power of darkness and have been translated to the kingdom of His dear Son. Nagsimula din po si Paul sa pagsasabi sa mga kapatid sa Efeso na walang tigil ang kanyang pasalamat sa Diyos para sa kanila. The Message Bible paraphrase it this way. I could not stop thanking God for you. It is almost as if it was impossible for Paul to stop praying for them. I just cannot. Hindi ko magawang huminto. Pag naaalala ko kayo, nagsisimula ako sa panalangin para sa inyo. Isipin po ninyo, ito'y sa kabila ng lubhang abala niyang mga araw, sa kabila ng marami niyang isipin, sa kabila ng halos di mabilang na personal challenges, sa kabila ng marami niyang pagsubok. I mean, we're talking about Paul. Alam niyo lahat ng dinaanan niya? And yet, ang laman ng panalangin niya, hindi para sa kanya. Nakakahanap pa rin po siya ng dahilan at panahon upang manalangin para sa iba. Na paano po ito ginawa ni Paul? Well, kapansin-pansin na nagsimula po siya sa diwa ng pagsamba sa Diyos. Sa diwa ng pagpupuri sa Diyos. Malaunan, marahil ay hindi na nga niya namamalayan, nananalangin na pala sa Diyos. Kung babalikan natin yung pinaka-context doon sa verses 3 to 14 of Ephesians 1, pakikita nyo na ito po ay isang mahabang pangungusap. Mahabang pahayag. Sinambit po ito ni Paul. In-outline niya, in-enumerate niya ang tungkol sa masaganang pagpapalang spiritual na tinanggap ng mga kapatid na ito, natin for that matter, as believers, masaganang pagpapalang tinanggap ng mga mananampalataya mula sa Diyos. Ano-ano yung mga ilan sa mga hinighlight niya? Sabi niya, pinapaalala niya sa mga kapatid sa Efeso, sa verses 4 and 5, hinirang kayo ng Diyos. I want to remind you, hinirang kayo ng Diyos, itinalaga kayo upang maging mga anak niya. Sa verse 6, masagana niyang ibinuhos sa inyo ang kanyang pabor. Amen? Alam mo ba yon? Na ikaw ay bukod na pinagpala? Yes, you are. If you are a believer, you have been highly favored by our sovereign God. Sa verse 7, meron tayong katubusan sa Kanya in Christ. Meron tayong kapatawaran in Christ. Sa verse 9, ipinaunawa niya sa kanila yung hiwaga o ipinaunawa ng Panginoon sa kanila yung hiwaga ng Kanyang kalooban.
Sa verse 11, kayo'y ginawa niyang kanya. Sa verse 13, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Kayo'y tinubos. Verse 14, brothers and sisters, gaya ng mga Ephesian believers, do we realize, do we truly appreciate how blessed we are in Christ? Do you feel like that this morning? Ganun mo ba? Pagpasok niyo po ba dito, ganun na yung pakiramdam mo? Ako ay pinagpala. Kung hindi, well, timely yung reminder. Kung mananampalataya ka, ikaw ay pinagpala. At dapat mag-cause ito ng diwa ng pagsamba, kagaya ni Paul. Di ba? Dapat ang pinakabunga nito is, we would shout for joy and sing His praises, right? Yun dapat eh. Gaya ng nalalaman ng marami sa inyo, merong malawakang sunog na nangyayari sa California. I mean from Pasadena, Hollywood, everywhere. At hanggang ngayon, hindi naaapula. Mga mansyon, magagandang mga bahay. Kahapon nanonood ako ng Fox News at nakita ko, ini-interview si Mel Gibson. Sabi niya, mga rare books na sunog na lahat. Books as old as the 1600s. Paintings, sunog na lahat. Ganong kabilis mawala ang mga bagay na akala natin mahalaga. We're not blessed because of those. At tama si Mel Gibson. Nang tinanong siya, ano pakiramdam mo? Sabi niya, they're just stuff. Mga bagay lang sila. Matutunan nating magkaroon ng tamang value system. Alin ang mga tunay na mahalaga sa buhay natin. Hubaran ka man. Tanggalin man ang lahat sa'yo. Habakkuk chapter 3 experience. You are still blessed if you are in Christ. Amen? Anong sabi ni John Newton? Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Dinalaw namin si Sister Josie. She's been an encouragement to us many times. So nang mamatay yung kanyang nanay, we visited her. Tinanong niya ako, Pastor, ilang taong ka na nga uli? Sabi po ng asawa ko, 55. Ay, bata kayo, Pastor, bata. Pero salamat sa Diyos sa 55 years of His faithfulness. How about you? I want to encourage you. At dahil tapat siya for the last 55 years, through many dangers, toils, and snares I have already come, this grace hath brought me safe thus far, and grace, that's the promise. And that's our expectation. The same grace will lead us home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. Yea, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. Kahit butot balat ka na lang, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. In other words, we would never ever run out of reasons to thank the Lord. That's how blessed we are. Nasaan ka ngayon? Hindi encouraging? Wala pang tuldok. Nagpapatuloy ang buhay. Pagka dumating ka na sa dulo, Kristiyano ka. Isa ang natitiyak ko because the Bible is true. Mabuti ang dulo. Mabuti. Walang mananampalataya na mapapahiya sa dulo. Walang mananampalataya na madi-disappoint sa dulo. Ngayon marami disappointments, pero hindi sa dulo. Amen? At yun ang dahilan bakit kapag kami namamatay tayong kapatid, umaawit tayo ng papuri, pagpapasalamat sa Diyos. Hindi tayo nagdadalamhati na para bagang walang pag-asa.
dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Now, habang ginagawa po ni Paul ang pag-review ng lahat ng ito, nakita niya ang lubhang kadakilaan ng Diyos, na lubhang katapatan ng Diyos sa kanyang mga gawa sa buhay ng mga minamahal niyang kapatid sa Efeso. Na-excite siya sa ginagawa ng Diyos. At ito po ang nagdala sa kanya sa diwa ng pananalangin at pasasalamat. Have you noticed that? Hindi po kabigatan, hindi po pangangailangan, hindi po problema ang nagdala kay Paul sa presensya ng Panginoon sa panalangin, kundi ang kanyang vision of the greatness of his God. Brothers and sisters, tila ito po yung nawawala sa atin eh. At tila ito po ang kulang sa maraming simbahan ngayon. A high view of God. Isang bagay pa. Bakit po kaya sa Diyos nagpapasalamat si Paul sa lahat ng nangyari at nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya? Sapagkat alam niya, sapagkat klaro sa kanya na ang Diyos lamang ang nakapangyayaring Diyos sa bawat detalye ng buhay nila, ng buhay natin. Walang paraan na mabasa natin ang Ephesians chapter 1. Walang paraan na mabasa natin ang Ephesians chapter 1 na hindi tayo mauuwi sa parehong conclusion. Taglay ang mataas na pagtingin at pagkakilala sa Diyos gaya ni Paul. You see, brethren, a weak view of God would naturally lead to a weak prayer life. Maaring kaya po tayo atubili, kaya po tayo bantulot, kaya po tayo hindi nagtutumulin sa presensya ng Diyos, at kaya tayo hindi namamalagi doon ay sapagkat sa ganang atin, either may magagawa ako o ang ibang tao, o maaaring sa ganang atin, mahina ang Diyos. Maliit ang Diyos sa ating paningin. Amen? Naiintindihan niyo ba yun? Kung wala ka ng ibang hope, maliban sa Diyos, saan ka pupunta? Doon ka na lang eh. Wala akong plan B, Lord. Wala. Ikaw lang. How about us? Kamusta po ang ating pagpapahalaga sa Diyos? Now let's move on. Verse 16. Do not cease to give thanks for you. I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. You know what's interesting about this? Ang isang matibay po na patunay na talagang nakakilala ang isang tao sa Diyos ay ang masidhi niyang desire to know Him more. To know Him better. And to know Him deeper. Question, are you experiencing this as a believer? Ano sabi ni Paul? In the same book, Ephesians 3, beginning verse 8, Yea, doubtless, I count all things but loss, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung, that I may win Christ, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Verse 10, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Alam ninyo, isinulat po ni Paul ang mga katagang ito maraming taon makalipas ang kanyang first encounter with the Lord Jesus Christ. After many years, ito pa rin ang kanyang all-consuming desire. After decades, ito pa rin ang kanyang all-consuming passion. That I may know Him more intimately.
At paano po ito pwedeng mangyari na makilala natin siya ng mas malalim? The answer is by prayer. Brothers and sisters, prayer enables us to know God more. Paul prays for the Father through the Son and the Spirit to give the believers the spirit of wisdom and revelation so that they would come to know God. Paul is praying for the believers to know Christ by being filled with the Holy Spirit, the Spirit of wisdom. And by understanding God's Word, understanding God's revelation. Makikita natin dito ang pagpapahalaga ni Paul. Kung ano para sa kanya ang pinakakailangan, ang pinaka-prioridad, yung hindi pwede isa-isang tabi, yung hindi pwede ipagpalit sa buhay ng mga mahal niyang kapatid kay Kristo. Kaya ito ang laman ng panalangin niya. Kahit sa mga anak something is wrong kung lagi kang willing na bigyan ng pera ang ating mga magulang, ibili ng mga quoting Mel Gibson staff, willing tayong gawin ang kahit ano, maliban sa ang makipag-usap sa kanila. Something is wrong kung ganon. Amen? Mga kabataan, sobra na kayong busy. Ang tingin mo na lang sa tatay mo, provider. Ang tingin mo na lang sa nanay mo, tagalaba ng mga isusuot mo. Hindi po. Kailangan nila ng oras mo. Amen. Verse 18, moving on. The eyes of your understanding, the eyes of your hearts, in other versions. Being enlightened that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Nagaya ng nalalaman na ninyo, ang puso po ng tao ang kumakatawan sa tunay niyang pagkatao. So somehow, ang sinasabi po ni Paul dito, na yung pag-asa ng kanyang pagtawag o yung confident expectation that God will keep His promise of eternal life to those He has called, sa kanila ng mga tinawag. Paul is praying that they'll see more than they assume is going on around them. Yan ang panalangin ni Paul. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng mga kapatid para makita nila na ang buhay ay higit sa nakikita nila sa paligid nila. And that's precisely my prayer for you, my dear brethren. Dalangin ko rin sa Panginoon na makita rin ang bawat isa sa inyo na ang buhay hindi lang tungkol sa pagkain, pag-inom, paggastos, pagkita, pag-acquire ng mga bagay-bagay. Hindi. Ultimately, sino ang Panginoon sa buhay mo? Sino ang Panginoon sa buhay mo? Panalangin ni Paul na makita nila at makita natin ang katiyakan ng ating inheritance. Na ayon sa verse 14 na iginarantiyahan na ng Espiritu Santo. So anuman ang daanan natin sa buhay na ito, anuman ang maranasan natin, pagtatagumpay at kabiguan, lahat. Tiyak na ang dulo nito ay hindi lamang mabuti, hindi lamang mapagtagumpay, ang dulo nito ay ang kanyang presensya, ang kanyang kaluwalhatian. Because ultimately, mga kapatid, siya po ang ating tanging yaman. And what a good news. He wants to spend eternity with us. Wow! Pwedeng hindi. Pero nagpasya siya. Gusto kong kasamahin kayo sa walang hanggan. Verse 19, what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Hindi po dinadalangin dito ni Paul na nawa tanggapin nila ang pagtawag ng Panginoon. Tinawag na sila. Hindi po dinadalangin ng Panginoon ni Paul dito na nawa tanggapin nila ang mana, may garantiya na sa atin ang mana.
Hindi rin po ipinapanalangin ni Paul na nawa sila ay pagkalooban ng kapangyarihan. Hindi po. Ang kapangyarihan ay nasa kanila na. Ang kailangan lamang, Panginoon, let them see how blessed they are. And let them see how able I am to sustain them. That's what they need to see. Tinutulungan ko kayong labanan ang mga discouragement sa puso nyo as your pastor. At tinutulungan ko kayong labanan ang kayabangan sa puso natin. Because I care for your souls. And I love God's truth. Pwede ako magturo dito ng lahat. Tayo, gagaling. Ultimately, kahit ilang beses tayong pagalingin ng Panginoon, which is wonderful, ultimately, mamamatay pa rin tayo. Ang tanong, pagka dumating ka na doon sa dulo ng lahat, ano na? Kung sinabi ng Panginoon, nakasyam ka na para pusa. This is the end of the road for you. Ano na mag-i-encourage sa'yo? May clinic ako, dentist ako eh. Madam Ejoy, wala na. May encourage pa tayo ng clinic? Wala na. Again, uulitin ko. Hindi tayo nagtuturo ng poverty gospel. Hindi tayo nasisiyahan sa mga pagsubok. At sanay tayong pumuri sa Diyos sa mga blessing. At sanay tayong gumamit ng tama sa mga blessing na binibigay niya. But at the same time, klaro rin sa atin, wala sa mga iyon na magbibigay sa atin sa akin ang ultimate meaning. Amen? Kung ilan na yung, makapag-asawa na ako, Lord. Sasaya na buhay ko. Ngayon, makahiwalay na ako, Lord. Sasaya buhay ko. You see, papira. Nung wala kang asawa, gusto mo, kung mag-asawa ka, magkaanak na ako, Lord. Oh, Panginoon, mga buwisit na mga bata yan. I mean, saan ka dadali? Anong kulang, kapatid na Roman? Now, to wrap this all up, brothers and sisters, wala nang tibo ang kamatayan sa atin. Yun yung kapangyarihan eh. Yung kapangyarihan bumuhay kay Kristo sa mga batay. Yun yung kapangyarihan mayroon tayo kay Kristo Jesus. Wala nang tibo ang kamatayan sa atin. Wala na itong pangil ng nabuhay na muli ang Panginoon mula sa mga patay. Hudyat ito na wala na rin ni isang mananampalataya ang mapagwawagian ng kamatayan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Mga kapatid, dalangin ko, nabigyan nawa tayo ng lubos na unawa ng ating Panginoon kung gaano tayo pinagpala dahilan sa ating kaugnayan kay Kristo. Ang lahat ng mga ito ay posible lamang dahil muli, uulitin ko, tayo'y na kay Kristo. May kaugnayan ka na ba kay Kristo? Kung ikaw ay narito at hindi ka pa mananampalataya, ito yung pinakamagandang panahong makapagkilala sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Inaanyayahan ka niya. May kakayahan siyang magligtas sa iyo ng lubos. Amen.